Kumusta mga kasaliksik? Isang nakakagulat na ulat ang lumabas mula sa West Philippine Sea nang maitala ang isang malakas na pagsabog sa isa sa mga pangunahing military base ng China sa rehiyon. Ayon sa mga tagapag-ulat ng balita mula sa iba't ibang bansa, mabilis na kumalat ang impormasyon na ang nasabing base ay sinalakay ng Japan gamit ang advanced stealth technology na halos hindi na malaya ng mga depensang Chinese. Ang operasyon na isinagawa sa kalagitnaan ng gabi ay iniulat na eksaktong pinlano upang magdulot ng pinakamalaking pinsala sa militar ng China habang iniiwasan ang pagkasawi ng mga sibilyan. Ang base na matatagpuan sa Mischief Reef, kilala rin sa tawag na Panganiban Reef, ay isa sa mga pangunahing outposts ng China sa rehiyon. Itinayo ito bilang bahagi ng controversial na reclamation projects na nagbigay daan sa militarisasyon ng VPs. Kilala ang base na ito sa pag-host ng advanced radar systems, surface-to-air missile launchers, at mga barkong pandigma na siyang ginagamit upang kontrolin ang rehiyon at pigilan ng ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, mula sa paggalugad ng kanilang territorial waters. Batay sa mga ulat mula sa intelligence sources, nagsimula ang operasyon ng Japan noong madaling araw ng Nobyembre 30 sa ganap na 2:00 ng umaga, gamit ang cutting-edge stealth drones na kayang umiwas sa detection systems ng China. Nagpalipad ang Japan ng ilang guided munitions na direktang tumama sa mga critical assets ng base. Ang pangunahing radar system, mga missile launchers, at ang command center ng China ang unang tinarget, dahilan upang mawalan ito ng kakayahan sa pagdepensa sa sarili. Napakalinis ng operasyon. Hindi namin napansin ang paparating na drones hanggang sa masyadong huli na. Pahayag ng isang opisyal ng Chinese military na tumangging magpakilala. Dagdag pa niya, ang pagsabog ay nagdulot ng halos kumpletong pagkasira ng kanilang base at nagdulot ng milyon-milyong dolyar na pinsala sa mga kagamitan. Ang eksaktong dahilan ng pag-atake ay hindi pa malinaw sa simula, ngunit ayon sa Ministry of Defense ng Japan, ito ay isang kinakailangang aksyon upang protektahan ang kalayaan sa paglalayag at tiyaking hindi ginagamit ang rehiyon bilang banta sa pandaigdigang kaayusan. Isang araw matapos ang insidente, mariing kinondena ng Beijing ang ginawa ng Japan na tinawag itong isang walang basehang atake at isang malinaw na provocation. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang hakbang na ito ng Japan ay maaaring magdala ng hindi maiiwasang paghihiganti. Isang emergency meeting ang isinagawa ng Chinese government sa Beijing, kung saan nagbigay ng pahayag si Pangulong Xi Jinping na nagsabing, ang aksyon ng Japan ay isang direktang banta, hindi lamang sa China, kundi sa seguridad ng buong rehiyon. Samantala, ang international community ay hati sa kanilang reaksyon. Ang United States at ilang miyembro ng European Union ay nagpahayag ng suporta sa hakbang ng Japan, na binanggit ang kanilang pagnanais na masigurado ang kalayaan sa VPs. Sa kabilang banda, nanawagan naman ng Russia ng maximum restraint upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng digmaan sa rehiyon. Sa Pilipinas, bagamat walang opisyal na pahayag ang gobyerno agad-agad, ilang eksperto ang nagsabing ang insidente ay maaaring magbigay daan sa muling pagbuhay ng claims ng bansa sa VPs. Ang pagsira sa Chinese military base ay nagtanggal ng isang malaking balakid sa posibilidad ng Pilipinas na muling i-reassert ang kanilang soberanya sa mga teritoryong saklaw ng kanilang exclusive economic zone. Sa pagsabog na naganap, iniulat na umabot sa $250 million ang halaga ng nawalang kagamitan ng China. Apektado rin ang kanilang kakayahang mag-monitor ng mga aktibidad sa VPs. Maraming eksperto ang nagsabing ang tagumpay ng Japan sa operasyong ito ay malaking dagok sa reputasyon ng Chinese military na dati itinuturing na hindi matitinag sa rehiyon. Ang pagkawala ng base sa Mischief Reef ay isang malaking pagkatalo para sa China. Hindi lamang nito pinahina ang kanilang presensya sa South China Sea, kundi naglagay din ito ng duda sa kanilang kakayahang protektahan ang kanilang mga interes sa rehiyon. Ayon kay Dr. Hiroshi Tanaka, isang eksperto sa geopolitics mula sa Tokyo University, habang patuloy ang tensyon, nananatiling bukas ang tanong kung paano tutugon ng China sa naging aksyon ng Japan. Ang insidenteng ito ay hindi lamang usapin ng militar kundi ng mas malawak na politikal at ekonomikal na epekto. Sa kabila ng paninindigan ng Japan na ito ay isang kinakailangang hakbang, ang takot sa isang mas malawak na sigalot ay nananatili. Ang insidenteng ito ay hindi lamang para sa VPs.
ito ay laban ng kontrol sa Asya. Pahayag ng isang analyst mula sa Singapore. Sa gitna ng mga usaping ito, ang mundo ay naghihintay, handa sa posibleng pagbalikwas ng China o ang pagsilang ng bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang biglaang pagsabog sa isang pangunahing military base ng China sa Mischief Reef ay hindi lamang nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura, kundi nagpaigting din ng tensyon sa pagitan ng China at Japan. Sa sumunod na araw, naglabas ang Beijing ng isang mariing pahayag na tinawag ang pag-atake bilang isang garapal na paglabag sa pandaigdigang batas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang ginawang hakbang ng Japan ay hindi lamang kawalan ng respeto sa soberanya ng China, kundi direktang paninira sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Upang ipakita ang kanilang galit, nagpalabas ang China ng panibagong deployment ng naval forces sa West Philippine Sea. Ilang satellite images ang nagpakita ng paggalaw ng mga barkong pandigma at 2 aircraft carrier na lumapit sa mga kritikal na teritoryo. Bagamat walang opisyal na deklarasyon ng ganti, malinaw na ang aksyon ay nagpapahiwatig ng determinasyon ng Beijing na muling palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Sa diplomatic front, agad na ipinakalat ng China ang kanilang mga embahador sa iba't ibang bansa upang ipanawagan ang pagkondena sa Japan. Gayunpaman, kaunti lamang ang tumugon sa panawagang ito. Sa halip, pinuri pa ng ilang Western nations ang aksyon ng Japan bilang isang hakbang upang panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa South China Sea. Sa kabila nito, ang Beijing ay patuloy na gumagamit ng pandaigdigang plataporma upang itulak ang kanilang naratibo ng pagiging biktima. Idinidiin ng di umano'y kawalang hustisya na kanilang naranasan, habang abala ang Beijing sa pagpapakita ng diplomasya. Sa loob ng bansa ay tumitindi ang kritisismo mula sa kanilang sariling mamamayan. Sa social media platforms tulad ng Weibo, bumaha ang komento ng pagkadismaya ng mga Chinese citizens sa kakayahan ng kanilang gobyernong protektahan ang mga kritikal na asset nito. Maraming tanong ang bumangon kung paano nagawang makalusot ng Japan sa mga advanced na depensa ng China. Ang hashtag na #NeverForgetMischief ay nagtrend na nagsasabing dapat ay palakasin pa ng gobyerno ang depensa ng kanilang teritoryo. Para sa mga eksperto, ang pagpupursige ng Beijing na balikan ng insidente gamit ang diplomasya ay tila indikasyon ng kanilang pagkakabahala sa posibleng eskalasyon. Ayon kay Dr. Michael Feng, isang geopolitical analyst mula sa Hong Kong, ang China ay nasa posisyong mahina ngayon. Habang sila ay nagmumukhang biktima, hindi nila kayang gumawa ng labis na hakbang na magdudulot ng mas malaking internasyonal na problema. Ang tagumpay ng Japan sa pag-atake ay hindi lamang nakaapekto sa presensya ng China sa West Philippine Sea, kundi nagdulot din ng malaking dagok sa reputasyon nito bilang isang makapangyarihang militar. Ang tanong ngayon ay kung ang diplomatikong protesta ng Beijing ay magiging sapat upang makuha ang suporta ng pandaigdigang komunidad o kung ito ay magbubunsod ng mas malalim na sigalot na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang matagumpay na pag-atake ng Japan sa military base ng China sa Mischief Reef noong Nobyembre 30, 2024 ay hindi lamang produkto ng maingat na pagpaplano, kundi ng pinakamodernong teknolohiya na kasalukuyang pinanghahawakan ng Japanese Self-Defense Forces. Sa pamamagitan ng cutting-edge weaponry, nagawa nilang pabagsakin ng isa sa pinakamalalakas na base militar ng China sa rehiyon ng hindi napapansin hanggang sa huling sandali. Pinakamahalaga sa operasyon ang paggamit ng advanced stealth drones na idinisenyo upang maiwasan ang deteksyon ng radar systems. Ang mga drones na ito ay nilagyan ng precision-guided munitions na may kakayahang tumama sa mga critical na bahagi ng base, tulad ng kanilang radar arrays at missile silos. Ang nasabing teknolohiya ay bahagi ng tinatawag na Hades Strike Program, isang classified military project ng Japan na naglalayong palawakin ang kanilang kakayahan sa high-tech warfare. Bagamat kilala ang China sa kanilang malawakang anti-aircraft defense systems, ang stealth technology ng Japan ay nagbigay daan sa mabilis at hindi nahaharang na operasyon. Ayon sa mga ulat mula sa Tokyo Defense Ministry, ang mga drones ay gumamit ng thermal cloaking upang maging halos invisible sa radar at infrared tracking systems ng China. Kasabay nito,
isinagawa rin ang active electronic jamming upang pansamantalang i-disable ang kanilang communication networks, isang hakbang na nagbigay ng mas malaking advantage sa operasyon. Bukod sa mga drones, ginamit ng Japan ang tinatawag na hypersonic glide vehicles na mas mabilis kaysa sa tunog at may kakayahang magbago ng direksyon sa mid-flight. Ang mga armas na ito ang ginamit upang sirain ang reinforced command structures ng base sa loob ng ilang minuto lamang. Ang bilis at katumpakan ng mga missiles na ito ay naging sentro ng pagkagulat ng mga eksperto, lalo't hindi ito nagawang maharang ng anumang depensa ng China. Ang koordinasyon ng teknolohiya at intelligence gathering ang siyang naging pundasyon ng tagumpay ng Japan. Ayon sa isang ulat mula sa Japanese Defense Review, 6 na buwan ng detalyadong surveillance at data collection ang isinagawa bago ang mismong operasyon. Ang mga satellite imaging at real-time monitoring ng aktibidad ng base ang nagbigay ng impormasyon sa eksaktong oras at lokasyon ng pinakamahinang depensa ng China. Ang pagsasama ng ganitong high-tech tools sa taktikal na diskarte ay nagbigay daan sa mabilis at tahimik na neutralisasyon ng target. Sa kabila ng pagiging tahimik ng Japan tungkol sa mga eksaktong detalye ng kanilang teknolohiyang ginamit, malinaw na ang kanilang hakbang ay nagpapakita ng kakayahan nilang makipagsabayan sa modernong digmaang teknolohikal. Para sa mga eksperto, ang operasyon ay isang deklarasyon ng kanilang kakayahan na harapin ang banta ng isang mas malaking kapangyarihan tulad ng China. Habang tumitindi ang usapin ukol sa papel ng teknolohiya sa makabagong digmaan, ang pag-atake na ito ay nagsisilbing babala na ang hinaharap ng military conflicts ay hindi na lamang tungkol sa dami ng tao o armas, kundi kung sino ang mas mabilis makakaangkop sa makabagong teknolohiya. Ang Japan, gamit ang kanilang advanced weaponry, ay malinaw na nagpapakita ng kanilang intensyon na maging pangunahing tagapagtanggol ng kaayusan sa rehiyon. Ang pag-atake ng Japan sa military base ng China sa Mischief Reef noong Nobyembre 30, 2024 ay nagdulot ng matinding tensyon hindi lamang sa usaping militar, kundi pati na rin sa ekonomiya ng rehiyon. Ang South China Sea, West Philippine Sea ay isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo, at ang insidenteng ito ay naglagay ng malalaking negosyo at shipping operations sa balag ng alanganin. Matapos ang pagsabog, iniulat na maraming shipping companies mula sa iba't ibang bansa ang pansamantalang iniwas ang kanilang ruta sa lugar sa takot na maipit sa anumang posibleng sagupaan. Ayon sa isang ulat mula sa Lloyd's List, isa sa mga pangunahing maritime intelligence organizations, bumaba ng halos 20% ang volume ng cargo na dumaan sa karaniwang ruta ng South China Sea sa unang 3 araw pagkatapos ng insidente. Ang mga pangunahing bansang nakasalalay sa regional na rutang ito, tulad ng Singapore, Malaysia at Vietnam, ay agarang naglatag ng contingency plans upang maiwasan ang pagkaantala ng mga supply chain. Sa China, ang mismong ekonomiya nito ang direktang tinamaan. Ang Mischief Reef ay hindi lamang isang strategic military base, kundi bahagi rin ng mas malawak na plano ng Beijing para palakasin ang kontrol nito sa natural resources ng rehiyon. Ang pinsalang dulot ng pag-atake ay nagresulta sa pansamantalang pagtigil ng kanilang mga oil exploration projects at pangingisda sa paligid ng reef. Ayon sa ulat ng Chinese Ministry of Natural Resources, tinatayang nasa $200 million ang mawawala sa kanilang energy and fisheries sector sa loob lamang ng isang buwan. Para sa mga negosyo ng China na umaasa sa South China Sea bilang pangunahing maritime corridor, ang epekto ay mas malawak. Ilang shipping conglomerates mula sa China ang napaulat na nagdesisyon ding ilipat ang kanilang ruta papunta sa mas mahabang alternatibong daanan sa Malacca Strait. Ang paglilipat na ito ay hindi lamang nagdulot ng dagdag na gastos, kundi nagpalala rin ng congestion sa mga port sa Southeast Asia. Sa kabila ng negatibong epekto sa ekonomiya ng China, may mga bansang nakinabang sa insidente. Ang Vietnam halimbawa ay iniulat na tumanggap ng mas maraming foreign investment bilang alternatibong manufacturing hub matapos ang lumalaking kawalang katiyakan sa rehiyon. Bukod dito, ang Japan mismo ay tila naging sentro ng atensyon ng mga investors na naghahanap ng matatag na partner sa Asia Pacific.
Ang Nikkei Index ay bahagyang tumaas sa mga araw na sumunod sa insidente na tila sumasalamin sa kumpiyansa ng mga merkado sa kakayahan ng Japan na tumayo bilang isang makapangyarihang geopolitical force. Habang tila unti-unting bumabalik sa normal ang kalakalan sa South China Sea, nananatiling bukas ang tanong kung ang epekto ng insidente ay pansamantala lamang o magdudulot ng mas malawakang pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon kay Dr. Leonard Wu, isang ekonomista mula sa Singapore Institute of International Affairs, ang pag-atake ay nagbigay ng babala na ang anumang destabilization sa South China Sea ay may kakayahang iapektuhan ang buong mundo. Hindi lamang ito usapin ng sigalot sa teritoryo. Ito ay may direktang epekto sa lahat ng bansang umaasa sa rehiyon para sa kanilang kalakalan. Ang Pilipinas, bagamat hindi direktang naapektuhan sa ekonomikal na aspeto ng insidente, ay maaaring magkaroon ng pagkakataon sa pagbangon. Sa pamamagitan ng muling pagbuhay ng usapin sa sovereign rights nito sa West Philippine Sea, posibleng makaakit ang bansa ng mas maraming foreign investors, lalo na kung magpapatuloy ang takot sa presensya ng China sa rehiyon. Habang lumilipas ang mga araw mula sa insidente, malinaw na ang epekto nito sa ekonomiya ng rehiyon ay hindi maiiwasan. Ang tanong na natitira ay kung paano haharapin ng mga bansang naapektuhan ang hamon ng pagbabalik sa normal na operasyon habang nananatili ang posibilidad ng mas malawak na sigalot. Ayon sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, ang insidente ay nagbigay daan para muling mabigyan ng pansin ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Jose Manuel Cruz, ang pagkawala ng military base ng China ay isang oportunidad upang muling ipahayag ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ngunit ang ating layunin ay nananatili, isang mapayapang resolusyon sa anumang sigalot. Bagamat nananatiling maingat ang posisyon ng gobyerno, ang ilang mga mambabatas at eksperto ay tahasang itinuring ang insidente bilang tagumpay para sa Pilipinas. Sa panayam kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, binigyang diin niya na ang pagkasira ng base ay nagpapahina sa kontrol ng China sa rehiyon. Ang Mischief Reef ay isa sa mga simbolo ng militarisasyon ng China. Ang pagkawala nito ay nagpapakita na hindi permanente ang kanilang presensya sa ating karagatan. Anya. Sa kabila nito, hindi lahat ay nakikitang positibo ang epekto ng insidente. Ang mga eksperto sa seguridad ay nagbabala na ang mas matinding tensyon sa pagitan ng China at Japan ay maaaring maglagay sa Pilipinas sa isang mahirap na posisyon. Ayon kay Dr. Emmanuel Soriano, isang international relations analyst mula sa University of the Philippines, habang nagiging agresibo ang mga major powers tulad ng China at Japan, ang Pilipinas ay nasa gitna ng potensyal na sigalot. Ang anumang hakbang na papabor sa alinmang panig ay maaaring magdulot ng diplomatikong komplikasyon. Samantala, sa kabila ng kontrobersya, may mga sektor sa Pilipinas na naniniwala na dapat samantalahin ng gobyerno ang pagkakataon upang muling igiit ang presensya ng bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa mga isla ng Palawan at iba pang kalapit na komunidad, ang mga mangingisda ay umaasa na ang pagkawala ng base ng China ay magbibigay sa kanila ng mas malawak na access sa mga traditional fishing grounds na matagal nang limitado dahil sa presensya ng mga barko ng China. Kung totoo ngang nabawasan ang kontrol ng China, sana ay mabigyan na kami ng pagkakataong muling makapangisda ng malaya. Sabi ni Mang Lito, isang mangingisda mula sa Barangay Kalayaan. Ngunit habang umaasa ang mga mangingisda, ang mga lokal na opisyal ay nananawagan din sa gobyerno na magdoble ng seguridad sa rehiyon upang masigurong hindi magiging biktima ng mas malawak na sigalot ang kanilang komunidad. Sa international arena, nananatiling maingat ang reaksyon ng Pilipinas. Sa kabila ng mga tawag mula sa ilang domestic groups na magpakita ng mas matatag na paninindigan laban sa China, nagpasya ang gobyerno na manatiling neutral sa tensyon sa pagitan ng Japan at China. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pahayag, ang Pilipinas ay magsusulong ng diplomasya at patuloy na itutulak ang interes ng bansa sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ang pananaw ng Pilipinas sa insidente ay isang komplikadong balanse ng oportunidad at hamon, habang may malinaw na posibilidad na mabigyan ng bagong lakas ang laban para sa soberanya ng bansa. Nananatiling hamon ang umiwas sa direktang pagkakasangkot
sa mas malawak na alitan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay kailangang maging maingat. Isang maliit ngunit mahalagang manlalaro sa gitna ng laro ng mga higante.